Hello mga kapip, I'm Coach Janet from Pinoy's in Profit and welcome sa ating Friday Market Insights. Okay, so quick reminder lang, this is educational purposes only, hindi to financial advice, and always manage your risk, protect capital, and trade what you can afford to lose. So today, okay, ang i-analyze natin ay as usual, BTC USD, XAU USD, at Euro USD, plus syempre yung this week's high impact news and paano siya pwedeng makaapekto sa ating pagte-trade. Ito yung mga high impact news, okay? So last January 29, Federal Funds Rate, FOMC statement, FOMC press conference. So, ito yung combo na usually nagdadala talaga ng big volatility kasi dito lumalabas yung tone ng Fed kung hawkish ba siya or dovish. Alright? And then, nag-release na rin ang unemployment claims. Okay? Ang actual ay 209K versus a forecast na 206K. Okay? So, medyo higher siya than forecast, meaning slightly softer labor signal. Pero hindi siya yung super shock level. Okay? So, still, it matters sa sentiment ng mga investors. And today, January 30, 9:30 Philippine time. Okay? So, lalabas ang core PPI. Okay? Tapos yung PPI month on month. Okay? So, kaya kaya better na hintayin na lang natin na matapos i-release ang high impact news para hindi tayo mabulaga, lalo na kung beginner ka pala. Punta na tayo sa chart natin, okay? Unahin na natin, syempre, favorite, XAU USD. Sana natin weekly time frame. Grabe. Grabe ang kanyang pagka-bullish. So, higher time frame, weekly time frame, obvious na obvious, strong bullish trend. Okay? Right, so parang step rally. Okay? So, una, paakyat siya, ganyan. And then, boom, kita natin itong biglang blow-off move. So, yung parang panic buying, okay? Or chasing candle. Okay? So, usually kapag ganito ka-steep, dalawang bagay ang possible mangyari. Una, continuation. So, tuloy-tuloy ang rally or exhaustion. Okay? So, pag may malakas na spike, then, yun, may magkakaroon dito ng strong sell-off or massive sell-off. Okay? Kaya kapag ganito nakataas, medyo pause rin muna tayo sa pagbabay. Okay? Daily, okay, pero bullish tayo, walang kaduda-duda. Looking at the weekly time frame, so overall bullish. Yan na. So, dito naman, daily time frame. Kahapon, eto, naprintong candle na to. So, indecisive to. Okay? So, kita nyo, pinamp sa taas, pinamp din siya sa baba. Okay? So, ngayon, nasa gitna ang price nitong indecision candle na to. Okay? So, kapag nakakakita tayo ng ganito, expect natin na magpipingpong lang siya in between dyan. Okay? So, ngayon, ang price nasa gitna. Pag ganito ako, stay out muna ako. Hintayin ko na lang siya hintayin ko na lang siya either pag pumunta ulit dito sa higher extreme niya, pwede tayong mag-sell, and pag bumaba naman dito sa support na to, pwede tayong mag-buy. Okay? Pero pag ngayon na nasa gitna siya, ang price, okay, papasakitin lang ang ulo natin dito. Okay? Tingnan natin H4. Ito yung kanyang support. Okay? So, niretest niya tong support. So, possible na puntahan niya ulit itong resistance. Okay? Again, possible lang. Okay? Kasi nga, nasa gitna tayo nitong range na to. So, hindi maganda yung location niya kasi pwedeng yes tumaas pero pwede rin naman bumaba. Alright? Although, kita natin na dito yung sellers ay aggressive. Okay? Pero, may buyers pa rin na nagde-defend sa level dito. Okay? So, dahil end of the month, okay,
Kaya better na wag na natin i-chase itong movement na to. No clear direction pa tayo kay XAU USD. Okay? Next naman ay Bitcoin. Weekly time frame. Yon. Okay, so sa weekly, kita natin tong massive sell-off niya. Okay, and then ngayon nasa correction phase tayo. So ganun din, nagre-ranging lang siya dito sa area na to. Alright? Nasa healthy correction naman siya. Okay, pero long term, dito sa weekly ay uptrend pa rin naman siya. Okay, hanggat hindi niya nabibreak itong level na to and also above pa rin siya na EMA 200. Okay? And then, sa daily time frame, okay, so dito sa daily time frame ay, syempre, downtrend pa rin naman tayo kasi below EMA 200. And also, nakakita tayo yesterday nitong sell-off na to, yung red na yan. Okay. However, price is still sitting at the support, okay? Yan, okay. So, ito yung massive sell-off natin. Then, ito yung support niya. Medyo pause din muna tayo sa pagsisell. Okay. Instead, observe natin kung ano yung magiging market behavior niya dito. Okay. So, mapapa-question tayo dito kung hold na ba or babasagin niya talaga itong level na to. Okay? So, ano tayo, medyo kumalma rin muna tayo dito kay Bitcoin. Tingnan natin H4. Ayan. So, the same, okay, downtrend structure pa rin. Okay. So, after nitong massive sell-off, nag-ranging siya. Okay. And ngayon, sitting siya dito sa support. Okay. So, wala pa rin bullish price action tayong nakikita kung mag-hold itong support na to. Pero sa mga sellers, okay, stop rin muna kasi nga nasa support tayo. Okay? Possible na makakita rin tayo dito ng bounce. And then Euro USD for the last pair weekly. Alright, so dito naman nakakita tayo ng strong push, okay, to the upside. So, talagang grabe rin pagka-aggressive niyang mga buyers dito, alright. So, ngayon nga ay binibreak niya itong resistance na to, okay. Possible na ang binubuo niya rito ay bullish, okay. So wait natin, di pa tapos yung week na to, okay, kasi possible din na false break out lang din yan. Right? Yan. So, syempre, ang gusto natin makita rito ay magkaroon dito ng breakout and of course, sa retest doon tayo magbabuy. Kung swing trader kayo. Sa daily naman, alright, so sa daily naman, kita natin na okay, binrake na nga niya itong resistance level na to. Okay? So, after mga ilang weeks din ng consolidation, finally, ayan, pinakita na ni market yung kanyang gustong gawin. Okay? And so, ngayon, alright, so dahil nga umakyat na siya, and ngayon nga maganda, nasa pullback stage na si market or si Euro USD dito sa daily time frame, and ang next na possible niya pang puntahan ay etong resistance na to. Okay? So, may room pa talaga to go up. Okay? Yan. Okay? So, very bullish din si Euro USD. Okay? Yan. And baba rin tayo sa H4. Dito naman sa H4, tingnan natin. Feed tayo from this low to the high. Yan, alright. So, sitting siya sa 38.2% level ng FIB. Kaya ito, nire-reject na siya. So, kita natin, no, may mga rejections na siya. Alright. So,
Let's wait and see kasi hindi pa tapos ang pullback niya. Okay? So, possible na pumunta pa siya dito hanggang sa 50% and even sa 61.8% level ng FIB. So yan yung mga abangan natin. Bullish tayo kay Euro USD. Alright? So, ayun lang mga kapip. And sana marami ulit kayo natutunan sa video na ito. Bye-bye!